ang nakalipas. Aware naman siguro ang lahat sa realidad na at some point, lahat tayo ay tatanda. Newsflash, no amount of collagen drinks, stem cells at panggagaslight sa sarili ang makakapigil sa pagtanda ng isang tao. Siguro, it can slow the aging process, pero still, it won't change the fact na doon pa rin ang bagsak nating lahat. Minsan ba, naisip niyong what if bumalik tayo sa younger self natin? And kung mangyari man yun, ano yung mga bagay na unang-una niyong gagawin? Sa'y ibabalik natin. Well, tungkol dito ang anime na pag-uusapan natin ngayon. Ito ang anime na Grandpa and Grandma Turn Young Again. Isa sa mga anime na inilabas noong Spring 2024. Seryoso, habang pinapanood ko to, I can't help but to tell myself na I am not worthy enough to watch this. Probably, isa sa mga pinaka-wholesome at soul-healing anime na napanood ko in a while. Siguro, this is a gift from the anime gods after ko manood ng mga questionable anime this past year. Anyway, ang kwento nito ay tungkol sa dalawang matandang magbubukid in their late 70s. Kahit kalabaw sila ng katrabaho upang itaguyod ang kanilang pamilya at magkaroon ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Dahil dito, hindi na nila nagawa ang mga bagay na gusto nilang gawin noon, and after 50 plus years bilang mag-asawa, kakaunti nilang ang mga panahon para ma-enjoy nila ang kanilang pagmamahalan. Paalala ko sa'yo. Sa simple nilang pamumuhay sa bukid, may isang puno ng apple dito ang kanilang inalagaan. Kahit anong bagyo, kalamidad o sama ng panahon, pilit nila itong pinoprotektahan. Isang araw, sa huling sandali nito ay nagbunga ito ng isang golden apple. Kinain nila ito and hala, pagising nila, nagulat silang dalawa kasi bumalik sila sa kanilang 20s. And the first thing they want to do? Well, hindi ko sila masisisi. Ngayon, may second chance na sina Shozo at Ine para ma-enjoy ang kanilang life. They have all the time in their hands para magawa yung mga bagay na hindi nila nagawa noon. Most importantly, ang magkaroon ng isang proper honeymoon. Marami pang mga interesting characters dito, like yung apo nila na naging crush yung lolo niya or yung tsundere na pinsan niya. Pero seryoso, wala pa atang episode dito na hindi tumulo yung luha ko sa sobrang heartwarming ng palabas na to. Sabi ko nga kanina, pakiramdam ko hindi ako worthy para makapanood ng ganitong ka-wholesome na anime. Factor din siguro na sa panahon ngayon, sobrang common na makakita ng mga toxic relationship. At kabilat kanan din yung mga cheating story, kaya ang fulfilling ng makapanood ng dalawang taong nagmamahalan unconditionally. Ang aking pangako ng pag-ibig ko'y laging sa'yo. Sa mga nanonood ng video na to, wish ko lang sana mahanap niyo yung either Shozo or Ine ng buhay nyo. Kapareha na mamahalin ka pa rin kahit magsimula ka ng mangulubot, putian ng buhok at mag-amoy lupa. Kahit maputi. Let's face it, whether we like it or not, kung papalarin, talagang wala eh. Lahat tayo ay tatanda. Pero kung may isang bagay siguro na itinuturo ang Grandpa and Grandma Turn Young Again, siguro ito ay let's just enjoy our one and only life. Kasi unfortunately, walang golden apple sa totoong buhay na magbibigay sa atin ng second chance. So that's it, Mina. Nag-enjoy ka ba sa video? If oo, give me a thumbs up. Anong masasabi nyo dito sa slice of life at country vibe ng anime na to? Comment your answers. With that, well, yun lang.